I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, mayroon akong update sa inyo. Ito si Joel Villanueva. Kung totoo yung sinabi ni Ombudsman Remulla, talaga naman. Madaya ka, senator, ha? Huwag ganon. Mayroon akong video, guys, na sabi ko, well, naway natatandaan nyo po yun. Mayroon akong sinabi, sana itong mga nakakulong na sa Senado na mga sangkot sa anomalya sa sa flood control tulad ni Bryce or si Mendoza, nakulong sila sa Senado, 'di ba? Tsaka si Curly. Dapat 'yan ikulong sila doon mismo sa kulungan, wag sa Senado kasi mayroong tawag dito, there's a possible, guys, na pwedeng gagapangin or kausapin. Sinasabi ko sa inyo, 'di ba may video tayo na ang balita ay bumabaliktad si Alcantara. Ganun din si Bryce at saka si Mendoza. May posible daw nagbabaliktad sila. Nako. Anong dahilan kaya? Ito, basahin ko sa inyo, ha, para kompleto, detalyado. January 6, January 18, 2026, guys. Shout out sa inyo sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Eto na. Boys, ginagapang ni Joel Villanueva. Goes. Sino nagsabi? Ang ating mismong Ombudsman Boying Remulla. May source tayo, guys. May source tayo. Baka ma-cyber libel tayo dito. Ayan na, sabi po ng Abante News. Kitang-kita nyo yung mga source natin, ha. Nag-iingat lang ako, mga kababayan. Kasi malalaking tao ang binabanggit ko dito. Hindi basta-basta. Ikumpara mo lang sa akin. Isang hampas lupa lang ako. Sabi dito, mga kababayan, para kumpleto detalyado, ayan, balak ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kumprontahin ang abogado ni Senador Joel Villanueva dahil sa mga pahayag nitong babaliktad umano ang dalawang dating engineer ng Bulacan 1st District Engineer Office ng Department of Public Works and Highway, which is ang DPWH. Ayan. Ayon kay Ombudsman Remulla, maaring naniniwala ang abogado ni Ramon Esguerra na maabsuelto ang kliyente niyang si Senator Villanueva kapag na-recant sina Bryce Hernandez at GP Mendoza, kabilang sa binansagang BGC Boys. Goes. Grabe kayo, ha. Alam nyo, no, bilib ako kay Ombudsman Remulla. Talagang malakas din ang source niya, guys, no. Yung mga intelligence niya, yung mga secret agents niya, baga. Correct me if I'm wrong. Sinabi ng Ombudsman na kaya hindi nakuhang state witness sina Hernandez at Mendoza ay dahil kabilang sila sa most guilty dahil iniimbento nila ang mga ghost flood control project sa Bulacan. Di ba? Kung ganyan ba naman ang pag-uugali, iniimbento, sa tingin nyo kaya qualified siya magiging state witness? Of course not. Di ba? Abogado, ombudsman yan, kaya alam niya. Di ba, mga kababayan? Grabe pala talaga to si Joel Villanueva. Yan nga ang sinasabi natin, guys. Sa unang video ko tungkol dito kay Pastor Kibuloy, mag-ingat sa mga bulaang propeta. Alam po natin, si Senator Joel Villanueva, nagpipreach ito ng salita ng Diyos, guys. I don't know, born again ba itong mga to? Sabi pa dito, tuloy, hindi sila basta-bastang pwedeng gawing state witness because kinakailangan dyan, not the most guilty, sila ang nag-iimbento ng ghost, sa kanila nagsimula ang ghost. Paliwanag ni Remulla sa programang executive session sa DCRH nitong Sabado. Ghost, kahapon po yun. You see, guys? Wow, grabe. Hindi lang pala senador ito si ibig sabihin, hindi lang pala mga to, sinungaling, kundi doktor din, Mahilig sila magdoktor, di ba? Itong mga engineer na ito. Well, I'm not saying, guys, all the engineers are naman masama. No. Ito lang itong mga to
Kaya nasisira din ng pag yung pangalang engineer. Baka sabihin ng iba, lahat na lang ng engineer, ganun, hindi. Ito lang itong mga to, no? Sa kabila nito, sinabi ni Remulla na bibigyan pa niya ng isang pagkakataon sina Hernandez at Mendoza na isiwalat ang lahat ng kanilang nalalaman himbis na magpagamit sa kampo ni Villanueva. Tama nga naman. O, diba? Kung magiging honest sila, sasabihin ng katotohanan, yung totoo guys baka there's a possible, kung makulong man sila, baka mababa ang ibibigay sa kanilang sentensya. I'm not sure ito thinking ko lamang. Sabi po dito, kasi importante yun, di ba? Honesty is the best policy, ka nga. Bibigyan ko sila ng panahon na maghunos dili sa kanilang posisyon, kasi itong abogado ni Mon Esguerra, ginagamit sila kasi gusto silang gawing springboard para palusutin si Joel Villanueva. Cliente niya si Joel Villanueva, paglalahad ng ombudsman. Nagay! Paktay kayo ngayon. Bistado. Alam niyo mga kababayan, ito ang pinakamaganda sa social media. Why? Kasi nabubunyag na ilalahad sa publiko ang baho ng mga tao na sasangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Special yung ibang mga, katulad nito, yung mga ibang engineer na sangkot. Isa sa mga kinatatakutan din ng mga ibang mambabatas ang social media because na-i-expose yung mga pangalan nila. Di ba nakakahiya yun pag napangalanan sila at nakikita sa mga political content creator na ikukontent na kanilang mga pagkatao? Di ba? Nakakahiya yun. Kasi sa social media, mga kababayan, mayroon mga tao na nagkukontent na fake news. Totoo yun. Kaya mag-ingat kayo dyan. No? Sabi pa dito ng ombudsman, kakausapin ko ang mga yan sa harap ni Mon Esguerra kung talagang gusto nilang sirain ang kaso kung talagang sirain nila, kung talagang gusto nilang sirain ang kaso diin ni Ombudsman Remulla. Binalaan ni Remulla sina Hernandez at Mendoza na habang buhay silang makukulong kung hindi makikipagtulungan sa Department of Justice at sa Ombudsman. Ay nako, dapat lang for life in prison. Mga siraulo talaga Ang sentensya dyan, life imprisonment. Ito ang nangyari sa Bulacan Flood Control Life imprisonment. Iyan, babala ni Remulla, mag-isip-isip sila. Oo nga naman, diba? Kaya nga diba sabi ko guys, pag honest sila magsalita ng katotohanan, isiwalat yung buong katotohanan, baka mapababa pa yung sentensya kung if ever na makulong sila, di ba? I think makukulong talaga sila, hindi if ever. Talaga, kasi as of now, kulong sila nasa Senado Kaya nga, sabi ko dapat nga tanggalin sila sa Senado nang sa ganon, maiwas yung mga gapang-gapangan. Hindi natin alam. Wala pang pahayag si Villanueva sa sinabi ni Remulla habang sinusulat ang balitang ito nitong Sabado. Ayan. Balak ni Remulla, Jesus Crispin Boying, which is ang ating ombudsman, na kumprontahin ang abogado ni Senador Joel Villanueva dahil sa mga pahayag nitong babaliktado mano ang dalawang dating engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office ng Department of Public Works and Highway, which is ang DPWH. So, dapat lang, ombudsman. Delikado po yan. Gawin yung nararapat para mabulok sila sa kulungan. Ayon kay Remulla, maaring naniniwala ang abogado ni Ramon Esguerra na maabsuelto ang kliyente niyang si Senator Villanueva kapag nag-recant sina Brice Hernandez at GP Mendoza kabilang sa binansagang BGC Boys. MGOs. Ano na may mga sinisiwalat niya. Diba guys? Naka-under oath yun. Mga siraulo rin Sinabi ng ombudsman na kaya hindi nakuhang state witness sina Hernandez at Mendoza ay dahil kabilang sila sa most guilty dahil inimbento nila ang mga ghost flood control project sa Bulacan. Hindi sila basta-basta pwedeng gawing state witness because kinakailang dyan ng the most guilty. Sila ang nag-iimbento ng ghost, sa kanila nagsimula ang ghost. Paliwanag ni Remulla sa programang executive session sa DCRH nitong Sabado. MGOs.
O, di ba? Oh my goodness. Ayan. Ano pa? O, tuloy. Ang sentisya dyan, life imprisonment, itong nangyari sa Bulacan flood control. Ayan, life imprisonment, ayan. Bahala, babala ni Romulia, mag-isip-isip sila. Wala pang pahayag si Villanueva sa sinabi ni Romulia na habang sinusulat ang balitang ito nitong Sabado. Oh, M-Ghost. Grabe. Nako. Kasi guys, 'di ba, dapat doon na ikukulong 'yan sa yung totoong kulungan, hindi sa Senado. Mahilig kasi maggapang-gapang, malay mo, 'di ba? O ginagapang sila, nako. So, 'yun mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo? Ginagapang ni Joel Villanueva. M-Ghost. Ikaw talaga, sir, ha? So, 'yun mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dito? Nako. Oh my goodness. Ayan, balak ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na konfrontahin ang abogado ni Senator Joel Villanueva dahil sa mga pahayag nitong babaliktad umano ang dalawang dating engineer ng Bulacan 1st District Engineer Office ng Department of Public Works and Highway. M-Ghost. Nabasa na po natin. Inulit ko lang Ayan, sabi po ng Abante, BGC Boys, ginagapang ni Joel Villanueva. Yan na nga ang sinasabi natin. Dapat na hindi nga na ikukulong dyan sa Senado para walang gapangan Tanggalin na lang dapat yung mga BGC boys dyan. Tapos guys, may pahayag si Ombudsman Remulla dito po sa abogado, no? Sabi po dito mga besa. Sabi dito mga kababayan, face to face, ipinahayag ni Ombudsman Boyeng Remulla na nais niyang kausapin sina dating DPWH Official Bryce Fernandez at JP Mendoza na umunay na sasangkot sa anomalyang sa flood control project sa harap ng abogado ni Senator Joel Villanueva na si Ramon Esguera, attorney. Kaya kausapin ko yung mga yan sa harap niya kung gusto niya. Esguera, doon kami mag-uusap sa harap ng mga taong to Hernandez at Mendoza kung talagang gusto nilang sirain ang kaso ko. Hamon ni Remulla sa isang panayam sa DCRHOM-GOS. Ayon kay Remulla, ayon kay sa Ombudsman, ginagamit lamang ni Esguera ang dalawang district engineer upang mapalusot ang kanyang kliyente na nasabing kaso. Wow! Ito yung di ba? Abogado ni Joel Villanueva. Ayan M-Ghost. Attorney Esguera, walang ganyanan, walang kapangan. Di ba guys? Di ba? Oy, attorney Esguera, walang ganyanan, attorney. Fair lang, di ba? Walang kapangan. Ombudsman Remulla, hinahamon si attorney Esguera na magharap kasama sina ex-DPW at official Hernandez at Mendoza. Agay! Nako po. So, yun mga kababayan. Ako, sumasaludo tayo kay Ombudsman Remulla. Kasi kumikilos ito guys, sa totoo lang. Hindi tulad ng mga nakaraang ombudsman, walang kwenta. So, yun mga kababayan, kayo na pong balang magkomento. Ano pong masasabi nyo? Thank you for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. There's more guys. Follow me. And hit the button bell. Okay? God bless Philippines. Bye.